nahihibang. Dapat hindi singsi ang kinuha, toothbrush at toothpaste. Pati na nga nag-audition gawindang. Kailan pa naging bakla si Zorro? Oh, okay ka ba? Ito na uli ang Talentadong Pinoy. Welcome back, guys. Napakarami pang surpresang nag-aabang sa inyo dito sa inyong paboritong Talentadong Pinoy. Muntik nang nalunod sa Agusan River ang ating susunod na talentadong taga Agusan del Norte. Alamin natin ang mga pagbabago sa kanyang buhay ngayong tila nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sa pamamagitan nito, nagpapasalamat na rin pala ako sa Panginoon, sa patron din namin doon, si Senior Santo Niño. Dahil binigyan po ako ng second life po, dahil dati doon sa Agusan River po. Dati po kasi kami nangingisda doon eh. Tapos, yung time na yon, mga 10 years ago, may bagyo kasi doon. Nangingisda pa rin kami kahit malalaki yung mga alon. Tapos, dahil sa lakas ng alon, nalunod kami. Tapos, alod na kami doon sa bukana ng Agusan River. Malayo na kami doon sa baybayin. Buti na lang, may nakakita sa amin yung mga kapitbahay namin doon. Agad-agad kaming ni-rescue ng yung pambot nila. Kaya nagpasalamat talaga ako sa kanya. Kay Senior Santo Niño, kay Birhen Maria, at saka sa Panginoong Diyos Jesus. Tumbling in with a piece of his heart and mind is Randel Acido, a.k.a. Arasid. Saya isinilang sa Mindanao na tulad nyo rin Pilipino na may mabuting pananaw. Doon ako ay namulat, ako ay nagulat. Bakit magulo ang Mindanao? Ano nga ba ang siyang ugat? Walang tigil lang putukan at kalata ang dibaan. Madalas na nadadamay mga inosinteng sibilyan. Maraming buhay ang nawala at maraming naulila. Nakakalungkot isipin na wala na magulang ang mga bata. Paano na ngayon ang kanilang kinabukasan? Ito ay sinira ng salot na digmaan. Kaya sa murang edad umahawak na ng barel. Pagbayroong kalaban dito shot rin dito kill. Kaya ako'y napaiyak nung nakita ko naman ng mga taol. Oh Diyos ko, mga kapwa natin Pinoy, ibinubura ng kaguluhan. Digmaan at hindi pagkakaintindihan ay nangyayari sa ating bayan. Ito kasi ang mga dahilan. Pinoy kapwa Pinoy ang nag-aagawa ng mga lupain. Pera, yaman at kapangyarihan. Relihiyon at prinsipyo ay hindi mapagkasunduan. At higit sa lahat, kaya ang gulo di matatapos dahil ang relasyon ng tao ay malayo na sa Diyos. Kaya maparebildi o sundalo, Muslim o Kristiyano, magmahalan lahat tayo pagkat tayo ay Pilipino. Come on, pumakabayan kayo, sumabay kayo. Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Yeah, come on yo. Marami ng dugo ang dumanak sa lupa ng Mindanao. Okay, Arasid. Okay, pare, hindi ka ba nasaktan? Okay ka lang. Okay lang po, sir. Sige. Thank you po. Okay. Talent Scouts. Natutuwa ako sa gabi na to kasi magagaling kayo lahat. Mula sa simula hanggang dulo. Tapos sa'yo, hindi rin naman ako na-disappoint. Maganda yung sinasabi ng pyesa na napili mo, yung tungkol sa gera sa Mindanao. Okay din sa akin yung kung gumalaw ka, punong-puno siya ng harot eh. Kanina kasi ang dami mong enerhiya na gustong ilabas. Siguro kailangan mo lang i-channel. Kumbaga, i-focus mo sa isang, yung energy mo sa isang direction lang. Tatayo ka lang tapos ilagay mo lahat sa lyrics at sa pag-pronounce mo ng mga salita para mas makuha pa namin yung mensahe kaysa yung talon ka ng talon para hindi masyadong nakakalito. Hindi mo na kailangan gawin yung dulo na tumambling ka para ma-impress kami. Hindi na kailangan yun kasi magaling na yung nangyari sa simula. Tapos, dahil ikaw ay taga-Agusan at Bisaya ba ang inyong salita doon? Opo, Bisaya kung dako. Oo, okay lang. Alam mo kung pasukan mo ng ilang mga Bisaya lines, mas ma-appreciate ko kasi gaya nga ng sabi mo, ikaw yon. Hindi kailangan magsuot ng hip-hop para mag-rap. Pwede mo isuot yung suot ninyo sa Agusan para mas tumagos yung mga mensahe mo. Opo, ma'am. Thank you po sa Congratulations. Mabuhay ka, kuya. Thank you po.
Among all the numbers that I've seen so far dito sa Talentadong Pinoy stage, ito yung number, na rap number na pinaka na-appreciate ko. Thank you po, ma'am. Gawin mo talagang puhunan the fact na marunong kang magsulat ng sarili mong material. Kasi karamihan sa rap, kinokopya lang o kinukuha sa mga tried and tested na. Good job. Thank you. Tama yung sabi ni Tuesday eh. Okay, buong-buo ang iyong kanta dahil galing sa iyong kaisipan at puso ang karanasang gusto mong bihagin ng kantang ibinigay mo, ng rap song na ibinigay mo. Walang makaka-question sa ganda ng orihinalidad at ang mensahe na ibinibigay mo dahil nga galing ito sa first-hand experience. Okay? Siguro, ang kabawasan lang doon ay dahil tinranslate mo ito sa wikang Tagalog o sa wikang Pilipino para maintindihan ng kalahatan. At tandaan mo, Iho, na hindi lamang Pilipino ang lengguwahe ng Pilipinas. Mas malapit sa puso mo ang lengguwahe, mas nabibihag mo ang karanasan. At hindi nangangahulugan na dahil Bisaya ang gagamitin mong lengguwahe na ito ay kabawasan sa pagiging Pilipino. Mas makapilipino ka at mas magiging epektibo ang iyong kanta. Pero sa gabing ito, ikaw ang contestant na kailangan nilang talunin. Okay? Sir, thank you po, sir. Thank you very much, Talent Scouts. Arasid, maraming salamat sa iyong performance. Pwede ka na mag-relax backstage. Thank you po, Sir Raya. Thank you, Arasid. Isang incoming nursing student ang ating huling talentadong taga Iligan City at sa kanyang talentong ipapakita ngayon, na-express niya ang kanyang sarili. Alamin natin kung ano ito. I'm currently an incoming fourth-year college student sa nursing. Nursing yung inaaral ko kasi yun yung preference ng mother ko. Si mami ko rin yung unang nag-introduce sa akin sa singing. Nung grade 2 ako, I was like 7 years old po. It was yung first time ko yun na makasali ng contest. And sa awa ng Diyos, nanalo naman. And then, tuloy-tuloy na hanggang nag-college na rin ako. Singing is, yung way nga na e-express mo yung hidden emotions mo. With a style to show off her youthful flair, here's Sor Cristiani Apaw, or simply Sor. Nagkamaling minsan, di na ba mapagbibigyan o giliw? Tingin mo ang nais ko, ang nais ko. Kung kaya ko iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya ko umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana sapa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Mahal pa rin kita. Sor Cristiani Apaw. Sor, dyan tayo sa gitna. Scouts, what do you say? Go ahead, Direk. Alam mo, allergic ako sa biritera. Okay? Allergic ako sa mga bumibirit dahil every other contest na gusto magpakitang gilas, bumibirit.
ang contestant. Pero Sor, with you, I will give an exception to that rule. Ang dami mo pa mga rough edges na kailangang ayusin. At tandaan mo, isa sa mga juror natin, Diyos ko, ay isa sa pinaka-biggest vocal coaches in our country. And she will tell you na a little fine-tuning and Sor, you are going to be a very, 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 very good singer. I agree with Direct Joey. Sorry, you are a diamond in the rough. I think there are areas that you can really improve on, especially in terms of how you connect to the audience. May certain parts in your performance na I feel medyo parang you're there but you're not really there. Maybe you were concentrating too much on hitting the high notes. And I'd love to see you in a number that you will really enjoy. A number that you will do not to impress us, but a number that you will do for yourself, and in the process, we will enjoy along with you and you will impress us naturally. I hope I see you in the next round. Thank you. What a raw talent and such a powerful voice. Talagang nagulat kami. I love the way you look. Ang ganda mo. Ang ganda mo talaga. Your hair, your makeup, your dress, your shoes, the styling, it's perfect. And I think na, yun, katulad na sinabi ni Lucy, you're a diamond that needs to be polished talaga. And once, through the weeks and through time, I think makukuha mo yon. But for now, I really must say na, for tonight, for me, you're the winner. Thank you very much, Talent Scouts. Sor, thank you for your performance at good luck with the jury later on. Thank you. Thank you, Kier. Habang inaabangan ang final scores ng Talent Scouts at jury, balikan ulit natin ang mga talentadong pumasa sa kortina ngayong gabi. Don't cry, I know you wanna run away. Round your fingers to my head, Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon sa Mindanao. Kaya kong iwan ang dinasalas ng pera. Tinig na dumededma sa edad niya. Sino ang ahadlang sa kanila? Ang nakakuha ng pinakamataas na score. Dahil walang iba kundi abangan dahil next na yan sa Talentadong Pinoy.